tapat, upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal nawa natin na yadsya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Panalangin natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang intensyon ng mga kasama nating nagsisimba, lalo na may pamilsa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na yung laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandirita at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na nailigtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Ipinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y
muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may hindi tumugon si Jesus. At lumapit ng kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin, sumagot si Jesus. Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kaniyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po niyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanya, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At undi, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagpuri na ginawa ni Kristo sa babaeng Kananea, particularly sa pananampalataya niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, babae, napakalaki ng pananalig mo. Woman, great is your faith. Alam po ba ninyo na siya lamang ang sinabihan ni Kristo ng ganito? Yes. Maaaring naalala nyo yung sa Matthew 8 verse 10, yung sa centurion, na parang ganito rin ang sinabi ng Panginoon. Yes, ganito rin, pero parang ganito lang din. Kasi yung sinabi ng Panginoon patungkol sa centurion, addressed to the crowd and not directly to the centurion. Di ba ang sabi niya doon, sinasabi ko sa inyo, wala pa akong nakitang ganitong kalaking pananalig sa Israel. Sa kaso ng babaeng Kananeyang ito, diretsyo at personal na sinabi sa kanya ni Kristo, napakalaki ng pananalig mo. And so, I think that should make us wonder about the faith of this Canaanite. What made her faith so great that even Jesus could not help but utter these wonderful words directly, personally to her right there and then. At sa palagay ko po, mas maunawaan po natin ito
Kung hihimayin natin kahit konti lang, yung pinagdaanan muna ng babaeng ito na sa kabila ng lahat, ang kanyang pananampalataya na natili pa ring matatag. Una, pinahirapan ng demonyo yung anak niya. At yun ay sanhi ng labis na paghihirap niya. Narinig po natin yung sabi niya, ha? Maawa ka po sa akin. Ang may sakit ay ang anak niya, ang pinahirapan ay ang anak niya, pero ang sabi niya sa Panginoon ay hindi, maawa ka po sa anak ko, kundi maawa ka po sa akin. Kasi ganun niya kamahal ang kanyang anak. Ganun ang kanyang koneksyon sa kanyang anak. Kaya kahit ang anak niya ang nagdurusa, ay para na rin siya. Baka nga mas matindi pa ang pagdurusa ng ganitong mapagmahal na ina para sa naghihirap na anak niya. Na kung po pwede nga lamang, sinasabi nga madalas sa mga ina, ako na lang, wag siya. And so imagine, ganun ang pakiramdam niya. But then, wala siyang na-receive na tugon kay Jesus kahit isang salita man lang, kahit simpleng pagtingin man lang. Hindi nga ba't kapag magmamakaawa tayo sa isang tao, naghihintay agad tayo at nag-expect agad tayo ng positibong response mula sa taong ito. So much so na hindi man tayo matulungan ng diretsyo sa eksaktong hinihiling natin sa kanya, at least pakonsuelong mga response man lang, yung aluin ka man lang, akbayan ka man lang, amuin ka man lang, humingi man lang ng dispensa sa'yo, pasensya na hindi kita matutulungan dito pero hahanap tayo ng paraan. Something like that. And before this, sigurado namang nabalitaan ng babaeng ito na mabait si Kristo. Madaling lapitan si Kristo. Na walang lumapit kay Kristo na dismaya. Siguradong nabalitaan niya ito Tapos wala siyang marinig na response kay Jesus. Kahit isang salita lang. The Word. Di ba si Jesus yung the Word. Capital letter W. Kasi kapag sinabing ang salita, the word, ang isa sa mga ibig sabihin nun, lahat ng gustong sabihin sa atin ng Diyos na mabubuti, na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, nandun na kay Jesus. Jesus Christ is the fullness of the revelation of the Father. Isipin po ninyo, the word did not say a word. Gaano kasakit yon? Lalong-lalo na sa ganong sitwasyon ng babaeng yon. Pero hindi siya tumigil. Kinausap naman niya ang mga alagad ni Jesus. Baka nga inisa-isa pa niya itong kausapin. Ganun din, hindi rin siya kinausap. Tapos marinig niya, paalisin na raw siya. Paalisin niyo na nga po. Kasi sigaw siya ng sigaw sa likod natin. Imagine that. Hindi ka na nga kinakausap. Pati yung sinabi ng mga alagad, hindi diretso sa'yo sinabi. Sila-sila lang nag-uusap. Para kang wala lang doon. Para kang invisible. Di ba? Ito yung sinabi natin nung nakaraang linggo. Buti pa nga yung hate mo yung isang tao May pakialam ka pa kahit paano, pero ito, yung indifference, grabe ito. Mas nakapanglulu mo itong pakiramdam para sa isang tao humihingi ng tulong. Yung hindi mo siya nakikita. Yung hindi mo siya kinakalinga. Tapos magtataka pa kung bakit ka sigaw ng sigaw. Naghihirap yung anak mo At parang wala silang pakialam. Hindi ka lang magsisigaw, maghurumintado ka pa dyan. But again, she did not give up. Hindi na siya naghurumintado, kalmado pa rin siya. And then, she heard Jesus said, sa mga nawawalang tupa lamang ako ng Israeli sinugo. Masakit na yung statement na yon, hindi pa sa kanya sinabi ng diretsyo. Sabi kung ako yun, baka nasabi ko kay Jesus, ay naman pala di dapat sinabi mo na sa akin, kanina pa. Pinagmamakaawa mo, ang ginawa mo kung parang tahi lang dito. Tapos sasabihin mo yan, hindi pa diretsyo sa akin, sa mga disipulo. Bakit? Ganun ba ako napakadiri-diri? Nasasabihin mo lamang sa akin, no, hindi pwede, hindi mo pa sa akin masabi. But still, she held on. Ang ginawa pa nga nung babae, she knelt down before Jesus and did him homage. Na ginagawa lamang noon, niluluhuran lamang yung mga pinapanginoon, yung mga sinasamba, yung mga pinupuri, yung mga dinadakila, at ginawa ito ng babaeng Kananeya kay Kristo habang hindi pa naman siya pinagbibigyan ni kinikibo man lamang patungkol sa kanyang pinagmamakaawang problema. Kung ako po si Jesus, dito pa lamang, pasado na yung pananampalataya ng babaeng ito Hindi pa pala siya tapos. Sabi pa ni Jesus, ito yung pinakamatindi. Hindi dapat ibinibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. Again, imagine that. Kung kayo yung babae. At ito ay pagkatapos ng indifference na naramdaman mo kay Kristo at sa kanyang mga disipulo. May gana pa siyang sabihin na ikaw ay parang tuta pati mga anak mo. Sige nga. Again, kung ako yung babae, baka sabi ko kay Kristo, grabe ka naman. Kanina mo pa nga ako pinagmukhang aso. Dito, hindi mo ako pinapansin Tapos ngayon, may gana ka pang sabihin yan ng diretsyo sa mukha ko. At sana ako na lang, ba't dinamay mo pa yung anak ko? Grabe ka naman. But again, she did not give up.
She did not lose faith. Nanatili pa rin din siyang kalmado. In fact, may light-heartedness pa niyang tinanggap yung sinabi ni Kristo. Na oo nga, sige, tuta na akong tuta. Pero kahit tuta ay nanginginain mula sa mumong nalalaglag sa hapagkainan. Ay nako, magtataka pa po tayo kung bakit nasabi ng diretso sa kanya ni Kristo, napakalaki ng pananampalataya mo. Sa kabila ng parang kawalan ko ng pakialam sa'yo. Sa kabila ng parang panlalait ko sa'yo. Sa kabila ng parang wala ka na talagang maaasahan sa akin at sa aking mga disipulo. Nandiyan ka pa rin, naniniwala, nagtitiwala, hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatampo. Napakalaki ng pananampalataya mo. Again, isa-isahin natin, hindi siya nag-give up sa kabila ng indifference na pinaramdam sa kanya ni Kristo at ng kanyang mga disipulo, sa kabila ng coldness at sa kabila ng parang pagpaparamdam sa kanya ng kanyang pagiging very less. Ikalawa, sinamba niya si Kristo sa kabila nito. Sinamba niya si Kristo hindi after ibigay ni Kristo ang kanyang kahilingan, hindi rin at least after pinansin siya ni Kristo eh. Sinamba niya si Kristo habang nandun yung indifference, yung coldness, at yung worry ba sa kanya'y pang-iinsulto. Pangatlo, nandun pa rin ang kanyang lightheartedness. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo, nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng lahat ng ito. Malaki nga ang pananalig ng babaeng ito. Sana mga kapatid, magkaroon din tayo ng ganitong uri ng pananampalataya. Hindi lang yung basta pananampalataya, kundi matibay na pananampalataya. Sabi nga po natin kahapon, di ba? Huwag lang tayo maging komportable sa dati na at nakasanayan nating pananampalataya, pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos maging sa ating kapwa. Palawigin pa natin, patatagin pa natin, improve pa natin sa tulong ng Panginoon natin. Magkaroon nawa tayo ng ganitong uri ng pananampalataya that does not give up sa kabila ng parang kawalan ng pagtanggap. Magkaroon nawa tayo ng ganitong uri ng pananampalataya na sumasamba, nagdadasal pa rin, nagsisimba pa rin sa kabila ng parang hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin natin o sa kabila ng parang walang pakialam ang Diyos sa paghihirap natin. At magkaroon nawa din tayo ng ganitong uri ng pananampalataya na nananatiling kalmado, hindi nagtatampo sa kabila ng lahat ng ito. At pag nagkagayon, imposibleng hindi ito mapansin ng Panginoon dahil aminin natin, hindi lahat ay mayroong pananampalatayang ganon. Mag-stand out nawa ang pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala natin sa Panginoon. At tulad ng pagturing niya sa babae, paghanga niya sa babae, makakatanggap tayo ng mas maraming mga biyaya ay hindi natin naiisip o inaakala. Because without faith, without such faith, it is impossible to please God. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako na magkaroon ng pananampalataya na kalugod-lugod sa iyo. Yung hindi basta pananampalataya na nakasanayan ko, na katulad din ng pananampalataya ng ibang tao, simba, dasal,
Basta yung katwiran na wala naman akong inaargabyadong tao, walang inaargabyadong tao pero hindi naman nakatutulong sa kapwa, nagsisimba nga, nagdarasal nga pero hindi naman ganun katibay ang pananampalataya. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat alam ko din naman dadating ang mga sitwasyon ng mga matitinding pagsubok sa buhay at ang mga sitwasyon na parang wala ka o parang you don't care at all. Tulungan mo po ako na magkaroon ng pananampalataya ng babaeng Kananea. Hallelujah! Yung hindi give up, yung sumasampalataya pa rin sa kabila ng lahat, at yung hindi magtatampo. Gusto ko po sanang magkaroon ng pananampalatayang ito. Pakihubog mo ang puso ko. Pakitulungan mo ko kahit sa mga simpleng mga problemang naranasan ko na hindi mawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Upang tayo ay kunin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain na dudulot ng buhay. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yo kabutihan aming iaalay. Ang tinapay at alak sa isang buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bubo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami hadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanging kay Jesus mayroong patnubay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Salamat po sa inyong pagkamahal sa ating inang simbahan. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.